There was a Bucor operation at that time, and the NBI CTD, to where I am included, who has been assisting Deputy Director Agos, requested us to accompany him and assist him in that operation at Samli Chuas Cubol. Noong umaga ng November 24, 2012, did you have any contact with Director Ragos? Opo, Your Honor. Please narrate. November 24, 2012, umaga po yon at around 8 o'clock, tumawag po sa akin si Deputy Director Ragos at tinanong niya sa akin kung nasaan ako ng mga oras na yon. Sinagot ko po siya, ang sabi ko, nasa bahay lang po ako, sir. Sabi niya, dadaanan kita. Meron tayong important task na gagawin. Pagkatapos, ano ang napag-usapan ninyo? Anong understanding ninyo? Sumagot po ako. Sabi ko, sige po, sir. So, after an hour, dumating po siya. Sumakay na po ako doon sa kanyang service vehicle, NBI organic vehicle. Yung po may plate number na RGU 910. Pagsakay ko po, nadinig ko po siya na may kausap sa cellphone at sabi niya, sir, sige po, papunta na po kami. So, sumakay po ako ron. At on the way, nung habang pabiyahe po kami, may sinabi po siya sa akin. Sabi niya, Nyor, confidential ito. He used to call me, Your Honor, either June, Junior, or Nyor. Ganun na po ang naging tawagan eh. At paminsan-minsan naman, on a light moment, tawag ko naman sa kanya, Tito Rap. But pag nasa office, sir po ang address ko sa kanya. So at that time, nung bumibiyahe na po kami, nagsalita siya, sabi niya, Nyor, confidential ito, tayong dalawa lang nakakaalam. May dadalhin tayong kota kay Lola. Okay, sino yung lolang sinasabi niya? I believe, kasi normal na po, wag naman po sanang magagalit yung ibang superior. Katulad sa amin, NBA director, usually ang practice namin, tinatawag namin lolo yan. Yung iba, ganun din po nakakagawian. So, naging common name or kung kami-kami lang po nag-uusap, si Secretary ina-address namin Lola. Sinong Secretary? Secretary De Lima po. Okay, so ano yung dadalhin nyo kay Lola? Ang sabi po sa akin ni Deputy Director Ragos, may dadalhin tayong kota kay Lola, 5 milyon yan. Tignan mo. Saan ba nakalagay yun, yung 5 milyon na yun? Meron po akong napansin bag sa may harapan, passenger side ng sasakyan, na isang black handbag. Pagkatapos, Tinuro anong niya, nangyari? Tinuro niya, sabi niya, tignan mo. So, ang ginawa ko naman po, sinilip ko. Binuksan ko yung zipper, tinignan ko, may bundles of 1,000 bills. So, nang makita mo yun, anong nangyari? Sinara ko po, diretso lang po ang biyahe namin. Saan ba kayo magbabiyahe? Nakarating po kami doon sa isang subdivision o village sa Parañaque. By the way, saan kayo nanggaling? Saan kayo nagkita? Sa residence ko po, sa Manila area. Saan yun? Sa may along Estrada Street, malapit po sa Osmeña Highway. Okay, so kayo ay pupunta sa Parañaque. Opo, saan doon southbound sa po kami. Parañaque? Nalaman ko lang po, yung pupuntahan namin na South Bay Village, nung papasok na kami doon sa main road, tapos may gate. Binaba po ni Deputy Ragos, pagtapat namin doon sa guard sa main gate, binaba po niya bintana, in-address niya lang yung gwardiya, Manoy, ganun lang po. Parang familiar na po sa gwardiya si Deputy Ragos. Kayo pala, sir. Sige po, tuloy na. Anong
Anong address kung natatandaan mo? Nakarating po kami ron doon sa bahay, Laguna Bay Corner, Subic Bay Drive. Mga anong oras ito nang makarating kayo doon? At around 10 o'clock po ng umaga. O nang ginawa ninyo nang kayo dumating na doon sa area ang pupuntahan ninyo sa Parañaque? Sabay po kaming bumaba ng kotse ni Deputy Ragos, pero sinabihan niya ako. Sabi niya, John, may iwan ka na lang dito sa kotse. Tapos, inabot niya kinuha niya yung black bag doon sa side ko. Sinara na yung pinto. Then, nung papalakad na po siya doon sa bahay, na patutunguhan niya, nandito po ako across the street. Nakita ko po ron sa isang gate, maliit, doon sa bahay, nakabukas na po, nakita ko si Ronnie Dayan. So, nang makita mo si Ronnie Dayan, anong nakita mong nangyari, kung meron? Nung malapit na po si Deputy Ragos, kay Ronnie Dayan, inabot po niya yung black handbag. Tinanggap naman po ni Ronnie Dayan, pumasok na si Deputy Ragos, sinara yung pinto, tapos pumunta na po sila doon sa main door. Doon ko po nakita si Secretary de Lima, nakatayo, nag-aabang. Nakita mo siya? Opo. Anong suit niya? Light-colored duster po na pambahay. Bakit mo na siya nakita mula doon sa kotse? Yung vantage view ko po, Your Honor, mababa po yung bakod, tapos elevated po yung bahay. Kita naman po yung taong nasa loob. So, nakita mo si Secretary de Lima? Opo, Kilala mo siya? kilala ko po. Ba't mo siya kilala? Siya po ang aming Secretary ng Department of Justice. Tapos, pagkatapos na makita mo si Secretary de Lima, anong nangyari sumunod? At around 30 minutes po, lumabas na po si Deputy Ragos nung bahay. Wala na po siyang dala. Sumakay kami sabay sa kotse. Pumunta na po kami sa Bucors Director's Quarters. Ito bang si Dayan ay kilala mo na? Opo. Ba't mo siya nakilala? Every time po na, Your Honor, pumupunta kami at nagre-report sa Department of Justice, minsan pinatatawag po kami ron, siya po yung alam namin na close in security ni Secretary de Lima. At siya naman po malimit sumalubong sa mga tao, katulad namin, sa kayo pupunta, sasabihin namin may appointment kami kay Secretary or pinatawag po kami ni Secretary de Lima. Kaya familiar na po sa amin ang mukha niya. Gaano katagal si Deputy Director Rago sa loob ng bahay ni Secretary de Lima? More or less pa mga 30 minutes, lumabas na rin po siya noon. And then, what happened? Pagkatapos ng lumabas, after 30 minutes, Pumunta na po kami sa Bucors Director's Quarters. Pero habang bumibiyahe po kami, again, Your Honor, pinagbilinan po niya ako. anong pinagbili niya? Ang sabi po niya, Nyor, huwag ka maingay. Walang makakaalam nito. At wala kang alam, wala kang nakita ha. So sumagot po ako sa kanya. Sabi mo di wala. Gumano na lang ako. Hindi na ako nagtanong, tumahimik na lang po ako. After that delivery on November 24, meron pa ba kayong sumunod na pangyayaring magkasama kayo ni Director Ragos dun sa area na yun? Meron po. Naulit po yung pagdi-deliver December 15 naman. 2012. Approximate ko po same time din ng umaga. Tumawag siya, the usual. Dinaanan niya rin po ako sa bahay.
napansin ko, nung pagsakay ko po, may isang plastic bag, yung common po na binibili natin sa grocery na white colored siya, may kalakihan, may naka-bundle po ron, naka-packing tape naman, naka-tape lang po siya para hindi mabuksan. Okay, anong sinabi sa iyo nung ni Director Ragos nung magkita kayong muli nung nandun kayo? Masakay kayo sa kotse? Opo. Nung pabiyahe na po kami, Your Honor, ako na nagtanong kasi napansin ko na sa harapan nung pa ako eh. Kota na naman yan, sir. Parang na-irritate siya. Oh. Pwede ko po sabihin yung eksakto sinabi niya. Sabihin mo. Nung tinanong ko siya, kota na naman yan, sir. So anong parang sagot niya? na-irritate siya. Medyo mataas ang boses. Ano pa nga ba? Tangina eh, sila lang meron. Parang irritated po siya at that time. So hindi na ako kumibo. Nagdiretso na lang po kami ng biyahe, hindi kami nagkikibuan. Kasi medyo tumaas ang boses niya. Deputy director ko siya, hindi naman ako pwedeng magbiro sa Then, kanya. nakapagpatuloy ba kayo papunta doon sa bahay? Opo, ni Secretary Diliman? nakarating po uli kami doon sa bahay na yon sa Laguna Bay, corner Subic Bay Drive. Siya bumaba rin ako sa passenger side. Pumasok siya, si Dayan na lang po nakita ko sumalubong sa kanya. Pagkatapos, anong nangyari nang sumalubong si Ronnie Dayan? Inabot po yung nakabalot na box na yon, yung plastic bag. Inabot kay Ronnie Dayan, sabay silang pumasok, tapos dumiretso sila sa loob ng bahay. And then, what happened next? Hindi naman po siya masyado nagtagal doon. Approximate 10-15 minutes, lumabas na rin po siya. Yung usual na gawin namin, pagkagaling doon, diretso na kami sa director's quarters sa Bucor. Noong 17 December 2012, at around 10 o'clock in the morning, did you get an instruction from Director Ragos? Yes, Your Honor. Ano yung instruction na yun? Ano yung utos na yun? Nandun po kami sa Office of the Director ng Bucor, doon po sa second floor. Pinatawag niya ako at binigyan niya ako instruction na patawag yung mga commanders at yung mga high-profile inmates. Anong nangyari nun? So, bumaba po ako kay Superintendent Ayala at nirelay ko po yung message ni OIC Ragos na ipatawag yung mga commanders at yung mga high-profile inmates. Dumating naman po yung mga yon, nag-comply. After few minutes, pinapunta po namin sa conference room, second floor po, across the office of the director, kung nasaan si Deputy Director Ragos. Meron ka bang kilalang isang Mr. Johan? Nakilala ko lang po siya once, Your Honor. Anong pangyayari at nakilala mo siya? Ano po yun, Your Honor? December 17, 2012 po, inutusan ako ni Deputy Ragos na may imimit po ako isang tao at may dala pa-Christmas daw po ni Mang Kiko sa kanya. Sabi niya, may tatawag sa iyo, binigay ko yung number mo sa kanya, mag-usap na lang kayo kung sa kayo magkikita. Sino ba itong si Mang Kiko? Si Mang Kiko po, siya po yung sa pagkakaalam ko caterer ng Maximum ng Bucor.
Okay, so pagkatapos ibigay sa iyo yung pangalang yan, ano nangyaring sumunod? After 10 minutes, tumawag na po yung lalaki, nagpakilala siyang si Johan at sabi niya, magkita na lang daw po kami doon sa main road ng Katarungan Village, exiting Daang Hari. Nagkita ba kayo? Opo. Ano nangyari? Una po akong dumating doon sa main road ng Katarungan Village. Tumawag po uli siya. Sabi niya, saan ka na? Sabi ko, nandito ako. Nakaparada ako. Ito yung sasakyan, yung organic vehicle na ginagamit namin ni Deputy Ragos. So, nung nakita niya ako, sabi, nakita. Pumarada siya doon sa may likuran ng sasakyan namin. Tapos, bumaba po siya. Tapos anong nangyari? Nung tinanong niya ako, June, tinanong ko rin siya, Johan, sabi niya, may inabot po siya sa akin, isang small brown paper bag. Gano'ng kalaking paper bag? Maliit lang po rito ng kaunti. Tapos may handle po siya. Sa loob po nun, merong maliit na karton na naka-gift wrap at white letter envelope. Okay, pagkatanggap mo nun, anong nangyari? Pagkatanggap po nun, umalis na si Johan, tinawagan ko na si Deputy Director. Sabi ko, sir, natanggap ko na yung padala ni Mang Kiko, yung sinabi mo si Johan na magdadala. Sabi niya, sige, pumunta ka rito sa... May pinapuntahan ako isang bahay doon eh. Kasi at that time, he was having lunch there with one of the Bucors staff. So, pumunta po kami ron. Ang kasama ko po noon, yung driver niya, pangalan, nakilala ko lang pangalan Noel. Anong nangyari nun nung kayo pumunta? Opo, dumating po kami doon sa bahay kung saan nandun si Deputy Ragos. Bumaba ako na sa sasakyan, pinuntahan ko siya at sinabi ko sa kanya, sir, nandun sa kotse yung padala, tinanong niya sa akin, ano yung binigay? Sabi ko, small brown paper bag, may maliit na karton na naka-gift wrap, parang sabi ko pa sa kanya, parang pabango yata yun, tsaka isang white letter envelope. Tapos sabi niya sa akin, bigay mo sa akin yung envelope. Anong ginawa mo? Kinuha ko po sa sasakyan, binigay ko sa kanya yung envelope, naiwan po rin yung maliit na karton na nandun sa small brown paper bag, Your Honor. Okay, nung January 4, 2013, alas 10 ng umaga, kita ba kayo ulit ni Director Ragos? Opo, Your Honor. Sa anong pagkakataon? Doon po sa office niya, doon sa Office of the Director, pinatawag niya nga po ako. At inutusan niya ako na ipatawag yung mga commanders at high-profile inmates doon sa maximum. Anong nangyari? Bakit pinatawag sila? Kakausapin niya daw po, Your Honor. Naipatawag mo ba? Opo. Through Superintendent Ayala, who was then the OIC nung maximum security compound, kasi kailangan i-inform ko sa kanya para siya yung magpatawag sa loob ng mga inmates, kung sino man ang kailangan ipatawag. Tapos, dumating po itong mga tao. Yung sino yung dumating na yan? Bali, Your Honor, 17 po yung dumating. Sila Froilan Trestiza, commander ng Batang City Jail, si Herbert Ampang Colangco, Amin Boratong, Vic Mercado, Arman Agoho, Peter Co, Samli Chua, Noel Martinez, commander ng Genuine Ilocano Group, Aaron Chen, alias Masyao, commander ng Batang Mindanao, Vicente Angsi, Raymond Dominguez, Norbert Anticuando, JB Sebastian, commander po ng komando, Ben Marcelo,
Jerry Ponsalan, and Dexter Directo, Your Honor. Okay. Anong sinabi nasaksihan mong sinabi ni Director Ragos doon sa mga inmates na pinatawag mo? Yes, Your Honor. Isa-isa po niyang pinatatawag sa akin. Dinadala ko rin sa office niya, sa Office of the Director. And there, ang instruction niya doon sa mga commanders at high-profile inmate, sabi niya, simula ngayon, kung ano man yung mga concerns niyo, kung may mga request kayo, kontakin niyo si June. Siya ang bali point man niyo, kunin niyo yung cellphone number niya. At effective that day, sabi niya may tara tayo 100 per week. So, anong nangyari pagkatapos sa tarahan ng 100,000 per week? 100,000 Opo, per inmate per week. per inmate per week? Opo. Okay. Anong nangyari sumunod? So, nagbalikan na uli sa maximum yung 17. Then, in the afternoon, may mga tumawag sa akin at may mga nag-text. Anong sinabi nila? Anong sinabi ng tawag sa text? Anong Opo. sinabi nila? Yung mga tumawag, sabi, Sir, patawag niyo ako. So, ibig po sabihin nun, indikasyon po yon na ready na sila. Okay, so anong ginawa mo? So, ang ginawa ko, pinatatawag ko. Like for example, yung on the afternoon of that same day na January 4, ito po yung mga naipatawag, na nagpatawag sa akin. Sino-sino yan? Pumunta. Froilan Trestiza, Commander ng Batang City Jail, Herbert Ampangcolangco, Amin Boratong, Peter Co, Sam Lichua, Noel Martinez, Commander ng Genuine Ilocano Group, Aaron Chen, si Masyao, Commander po ng, alias Masyao, Commander ng Batang Mindanao, Ben Marcelo at Jerry Ponsalan. Ito pong 10 na ito, sila po yung una nakapag-comply na nagbigay po sa akin ng 100,000 each. So, ano ang binigay ng mga inmates sa'yo nung sinabi nilang handa na sila dun sa kanilang quota? O tara? Tara po. Ang tawag doon, may tara po. Yun po yung term nila, tara. Anong ginawa nila? Ang pera, normal practice na po yan, nakalagay po sa angpaw kung tawagin. Ito po yung pulang red Chinese envelope na malaki siya, na may mga gold characters, kung ano man yun, either dragon o kung ano man yung nakadrawing doon, wherein, doon po, Your Honor, kasya po yung 100,000. Okay, so anong ginawa mo? So ilan bali ang natanggap mo? Ilang ang kabuuan ng pera? Ilang ang natanggap mo? Nung January 4, yung 10 unang nag-comply, kung susumahin nyo po, the sum total of it, na 100,000 each, lumalabas po ang total po is 1 million. 10 sila no? Opo. But every time na may inaabot sa akin, diretso kong binibigay kay Deputy Ragos. So, naibigay mo ba ito kay Director Ragos? Yes, Your Honor. Anong ginawa pagkatapos mong ibigay? Doon po after doon sa Office of the Director, umuwi po kami normally sa Director's Quarters. At doon, may mga pagkakataon, pabubuksan niya sa akin yung tinatawag na ampaw po. Meron bang binigay sa'yo? Pagkabilang po, usually yan, pag nasa mood, abutan ako 5,000, abutan ako 10,000, pero may instruction. Anong instruction?
Oh, ikaw na bahala sa mga bata, pakainin mo yung mga yan. Sino yung mga batang yun? Doon po sa director's quarters, may 3 prison guard na on rotation ang duty nila. At meron din po 3 living out doon na nagsisilbing tagalinis nung director's quarters, taga-igib, taga-pamili, parang errand po sa mga tindahan. How about the other high-profile inmates? What happened to the TARA which they are supposed to give you? Usually po, Your Honor, pag may mga parating na tara, tatanungin naman po ako ni Deputy Director Kasi meron po siyang listahan. Sinasabi ko naman po kung sino yung nagbibigay, kung sino yung may nagpaparating. Pag tinatanong niya ako, yung iba, sinasagot ko siya, yung iba daw, mag-iipon pa, magre-raise pa ng amount na 100. At pag ready na po, i-text na lang po ako o tatawag sila. Nakapagbigay ba silang lahat na 17? First week ng January 2013 hanggang third week ng January 2013 lang po ako nandun. But on that 3 weeks, almost 3 weeks, yung pong 10, normally naman 10 ang nakakapag-comply every week So, bukod dun sa pagkolekta ng TARA, mayroon bang any special assignment na binigay sa iyo si Deputy Director Ragos? Yes, sir. Ano yun? Month of December 2012, ito po yung holiday season, ang maximum security compound, sabi nga po ni Deputy Director Ragos, in the spirit of Christmas, naging open. So, in short, ang sabi niya, kung may mga special request, ang inmate, kahit sino, approve yan. But the approval has to come from him. So, kung meron man po mga request ang inmate, either sa pangkat o sa individual, sumusulat po sila, binibigay kay Superintendent Ayala, i-forward naman po sa akin at ibibigay ko kay Deputy Director Ragos for his approval. Kailangan po kasi may approval niya at may signature Para pag ibinaba ko kay Superintendent Ayala, that indicates na approve yung request ng inmate. Sino ba si Superintendent Ayala? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, si Superintendent Ayala, siya po yung officer in charge ng maximum security compound at that time. So, ano naman yung mga special request na yan? Ang mga special request po ng mga inmates or ng pangkat, either construction materials para sa kubol nila, yung mga personal equipment nila katulad ng electric fan o bagong kama o aircon, tapos yung mga rekado nilang, personal nilang rekado sa pagluluto, lalo po yung mga Chinese nationals na drug lords, at mga ibang personal necessities. Ngayon, pinapayagan ba yung mga special request na yan nung panahon yun? Nung panahon po, nung buwan po ng December 2012, gaya nga po na sinabi ko, sabi nga ni Deputy Director Ragos, in the spirit of Christmas, payagan kung ano man ang request. Kaya, ang nagkaroon lang po ng ng issue, kasi automatic naman po yun Pag may Ano ang nagbunsod sa iyo para ikaw ay magbigay ng testimonya sa investigasyon na ito? Ito lang pong nakaraang Agosto. Third week ng August. Naka-receive po ako ng confidential information na tatrabahuin ako ng NBI, Intelligence Service. And at that time, si Deputy Director Ragos, siya ho ang
Deputy Director in charge ng intelligence service namin. Anong ibig Previous to that, nagkaroon na po ako ng death threat sa kanya eh. Dahil nung at that time na umaayaw na ako, gusto ko nang bumalik sa mother unit ko from Bucor, ayaw niya, pinipigilan niya ako. At aaminin ko sa inyo, hindi ko naman talaga trabaho yung pinagagawa niya eh. Kaya gusto ko nang kumalas noon. From that day on, na gusto ko na umalis, nagalit na siya sa akin. And eto nga pong August, naka-receive ako ng information, reliable information na tatrabahuin ako ng intelligence service ng NBI. Anong ibig sabihin mo pag sinabi mong ikaw ay tatrabahuhin? Sa term po ng law enforcement, ang terminology na tatrabahuin ka, either applyan ka search warrant, gawan ka ng kung ano-anong akusasyon na mali, or siguro plantingan ka, i-set up ka, worst, pwede kang patayin sa kalsada. Bakit nagkaganon? Ang pag-threaten o pagbibigay ng death threat sa akin ni Deputy Director Agos, nag-umpisa pa ho yan noong 2013. Simula na nagalit siya sa akin at pinagbantaan niya akong papatayin niya ako. And at that time, may ginawa po ako narration, Your Honor. May ginawa po ako narration related doon sa mga illegal activities na nangyayari sa Bucor. Pagkatapos mong gumawa ng narrations na yun, anong sumunod na nangyari? Meron po kaming common friends. I was introduced to Colonel Ray Liwag by a common friend kasi humingi na ako ng tulong noon na magkaroon ako ng maparating ko yung Bali Intel report ko kay Secretary at isusumbong ko na po sana si Ragos noon, si Deputy Director Ragos. Isusumbong mo kanino? Kay Secretary de Lima at that time. But instead na ipatawag ako ni Secretary de Lima, yung letter ko, binigay niya po kay Deputy Director Ragos. In short, sinunog niya ako. Sabi niya, may sulat si Ablen. Ano yan? Right then and there, nalaman kong nabasa ni Deputy Director Ragos kasi tinawagan niya po ako, galit na galit, minumura ako. Pagkatapos, anong sinabi niya? Sabi niya sa akin, Jun, putang na mo, bakit mo ginawa ito? Bet ka sumulat? Bawiin mo to. Sinagot ko siya. Sabi ko, hindi ko babawiin yan. Sabi ko, hindi kita kayan labanan. Maaring mapatay mo ako, pero sisiguraduhin ko sa iyo, pag napatay mo ako, bangungot ako sa buhay mo. Dahil ilalabas ko to, kako. Ano nangyari? Siguro, nakapag-isip-isip po siya noon at that time, after January, February, middle na February, bigla niya akong tinawagan, bumait. Sabi niya, Nyor, kalimutan na natin, magsimula tayo ng panibago, etc., etc. Magkaibigan naman tayo. Sabi ko, alam mo, Tito Rap, tigilan mo lang ako ng kababanta sa akin. Wala kang madidinig. Hindi ko ilalabas yan. Siguraduhin mo lang, hindi mo na uulitin yan. So, nagalit siya sa iyo. Bakit siya nagalit? Yun nga po, dahil ayaw ko na doon sa pinagagawa niya, sa sistemang gusto niyang mangyari, na mag-comply ako. Na ano? Na yun nga po, pangongolekta, pagtanggap doon ng mga tara, kung anumang mga special request, ako na ho yung nagiging conduit niya. Ako na yung lumalabas na bagman niya ron collector niya na ako ron Okay, so nitong mga nakaraang mga linggo, nagkaroon ba kayo ng... So matagal kayong hindi nagkaugnayan? Opo. Bakit? Saan ang place of assignment mo? Ako po, nagpa-assign na po ako sa NBI Cordillera Administrative Region sa May Baguio. Matagal kayong hindi nakikita at nagkakaugnayan? Matagal po. Mga gano'ng katagal? Kulang-kulang 3 taon na po, kung sasabihin ko. Nagkaugnayan ulit kayo? Ito nga po,
last August 25. Actually, tulog na po ako nitong mga oras na to eh. Around 1:18 or 1:19, nagising ho ako, nagre-ring yung cellphone ko. Sinagot ko po yung yung tawag. Tapos, ano nakita mo? Doon sa kabilang line, sumagot. Sabi niya, Jun, si Rafi to. Sumagot ako sa kanya, bakit sir? Dire-diretso ang sabi niya. Eto sasabihin ko yung pag-alis mo sa Bucor, kasi binabanatan ka at iniintriga. Yung papers mo, wala yon. Meaning, yung ginawa ko narration. I-disregard ko daw yon, wag kong palabasin. Naputol ho yung tawag niya. Tapos, nag-try uli siyang tumawag using another phone number. Nagkausap ba kayo? Opo, sabi niya, hello. Dinerecho ko na siya. Sabi ko sa kanya, tumawag ka ba para sabihin niya sa akin na magsinungaling ako? Ginanong ko na siya kasi naalimpungatan na ako tapos ganun pa sasabihin niya sa akin. Biglang sumigaw siya, hayop na raw niyan, galit ako dyan. Hindi ko na maintindihan kung hindi naman siguro siya lasing. Sino Ronnie ang binabanggit niya? Tinutukoy niya siguro nun. Siguro, sa akin lang, Ronnie Dayan. Galit daw siya. Sinagot ko na siya ng derechahan. Sabi ko, kung ako sa'yo, mag-testify ka. Kasi during that time, Your Honor, may pronouncement na po si Presidente Duterte na pinangalanan na yung si Secretary De Lima na senador ngayon at inilabas na po yung matrix ng Bucor. Siguro at that time, natakot na siya. So, ang purpose ng pag-contact niya sa akin, para i-persuade niya ako na wag akong lumutang o magsabi. But then again, nung na-confirm ko na pinatatrabaho niya ako, kasi siya po yung Deputy Director for Intelligence Service namin eh. Doon ako nag-isip. Sabi ko, kung 2013, akala ko nagkaayos na kami, tinigilan niya ako. Ngayon naman, Deputy Director namin siya sa Intelligence, pinatatrabaho niya ako. And I can confirm that, Your Honor, na pinatatrabaho ako. Okay, so parang ang gusto mong sabihin ay ikaw ay gusto mo na mag-testify dito, pero pinipigilan ka niya. Opo. Bakit Opo, mo Your nasabi Honor. yun? Kasi nga po, gusto niya, magsinungaling ako at parang i-disregard ko yung ginawa kong narration noong 2013. Tapos, gina-justify niya na palalabasin niya na umalis akong kusa sa bureau na totoo naman kasi nag-away kami. Pero pinalalabas niya, umalis ako dahil iniiwas niya lang daw ako sa pagbabanta o yung mga pang-iintriga sa akin, which is not true, na hindi ko naman pwedeng sinungalingan yon. Kaya nag-decide po ako noong August 31 na tumawag ako kay Attorney Marlon Buwan. So, sino yung Marlon Buwan na yun? Siya po yung yung NCR Director ng Public Attorney's Office. Siya po at the same time, brother Mason ko. So, anong nangyari nang tawagan mo siya? Tumawag ako sa kanya, humingi ako ng meeting sa kanya, urgent. Sabi ko, Brad, ano na to? Medyo may pagka-urgency na to, kailangan kita makausap. Umaga ko po siya na contact. In the afternoon, sabi niya, Kuya, punta ka ng opisina. Doon sa PAO office sa may Manila, sa likod po ng Manila City Hall. At gumawa ka ng statement mo? Kinuwento ko po sa kanya. Kinuwento ko lang po. At nag-request pa nga po ako sa kanya. Sabi ko, if it's possible for me to talk personally with Attorney Acosta. Sabi niya, di ba bro, a-arrange ko, tignan ko kung anong magagawa ko. But
alam niya yung concern ko. So, that was August 31. Then, kinontak niya ako morning ng September 2. Sabi niya, bro, magkita tayo. Pero mamaya na tayo magkita para kung if you don't feel secure na lumabas, na medyo alanganin ka, magkita tayo sa gabi around 6 or 7 in the evening. Doon po sa may General Luna Street, malapit sa Medical Center Manila, doon po sa malapit sa UN. Anong nangyari kay Director Lagos? Ragos. Wala na po. Right after that, wala naman po akong nabalitaan na sa kanya. At hindi na siya kumontak sa akin uli. Hindi na po siya uli kumontak sa akin. Okay.